Ngayon nga pag-uusapan natin na ang focus nga ng ating government ay hindi na lang nakafocus sa reconstruction ng mga kalsada at ng iba't iba pang mga infrastructures, kundi syempre yung mga pangisdaan natin. Kasi syempre mahalaga rin ito sa kabuhayan ng ating mga Pilipino. Kaya ngayong umaga, Carla, makakasama natin ang Director ng Department of Agriculture's Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Walang iba kundi si Director Asis Perez. Good morning, sir. Magandang umaga. Good morning, Carla, at good morning, Jules, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Alright, sir, ang nabalitaan po namin last Tuesday ng BFAR ng 40 million para sa lahat ng mga nasalanta, especially sa mga kasamahan natin sa coastal town. So, sa paanong paraan, sir, magagamit ito 40 million? Yung pong amount ng 40 million, yun po yung existing available resources na natin. Yung mga bangka po natin na available na, yun po yung lambat natin na nandiyan sa bodega, being transported po now, tsaka po yung mga makina. Yun po yung initial na available. Pero on top of that po, nagpa-realign po tayo ng existing budget po natin from 2013 at yun po yung idadagdag pa natin. Siguro po abot po ng mga total po niya mga almost 70 million. Kasama po yung mga bago nating pinapa-realign para po magamit na natin dito sa rehabilitation effort. Yun po yung sa Bureau of Fisheries pa lang, hindi pa po yung kasama yung sa Department of Agriculture. Okay, so parang kumbaga ito pa lang yung first step ninyo. First Pero step lang po. gaano po ba kalaki ang damage dito sa fishery sector sa affected area? Pag tinignan mo po yung damage sa sektor, baka umabot po ng 1.1 billion. Yun po yung initial estimate natin. Kasi sasama po natin yung damage sa capture fisheries, yung mga bangka. Tapos sasama rin po natin yung damage po sa aquaculture, na medyo malaki-laki rin po yung damage sa aquaculture. So, and then of course, yung pong nakikita natin damage dyan, although hindi naman talaga damage, yun pong hindi natin nahuhuli na isda. Kasi yun yung lugar na yon, yung tatlong regions na yon, combined, they contribute the 1,000 metric tons of production a day. So, kino-compute din namin yon as an opportunity loss, kaya medyo malaki-laki po yung computation natin. Sir, para naman po dun sa mga maliliit syempre ng mangingisda, paano po sila maabutan ng tulong? Tatlo po yung pamamaraan natin. Una po, yung immediate relief assistance po. Dahil ang BPAR po, meron kaming barko, meron pong barko yung DA at saka may mga speedboats po tayo. So, ang ginagawa po namin, immediately after that event, meron po tayong relief assistance. Okay. Directed po sa mga mangisda, para kasabay na rin po sa assessment namin. So, yun po yung una, relief. Pangalawa po, yung pagpapagawa po ng mga bangka. Ang mga tao nga po doon sa mga lugar na puntahan ko, ang hinihingi na po sa akin, mga pako para ma-build na nila yung mga bahay nila. So, ang idea po natin, magbibigay po tayo ng mga gamit po na paggagawa ng bangka, pero sila po ang papagawin natin ng mga bangka nila. And then, kasama po yung mga nets, at saka po kasama po yung makina ng bangka. And then, meron din po kaming provisions nung tinatawag namin crab pots, yung parang panghuli cage, panghuli po naman ng mga alimasag yun. Para dire-diretso po yung hanap buhay ng mga mangingisda natin. So, hinihingi nila parang panghanap buhay na agad kasi parang Yes. gusto na talaga nilang mag-work ulit. Pero, Director, mayroon ng reports na unti-unti bumabangon na itong mga fisher po, pati na rin yung mga private fishing companies. Can you tell us more about Yeah, this? may mga fishing operations na doon sa mga ilang mga islands, pero hindi pa rin gano'ng kalaki dahil nga alam mo, doon sa tinamaang mga isla particularly, mga 80% ng mga tao doon nakadepende sa pangisdaan. Kaya wala silang choice kundi talagang bumalik doon sa kaagad-agad. Yun ang gusto nila mangyari. At ang maganda naman sa dagat kasi, bumagyo ngayon, kung meron silang fishing gear tomorrow, they can start fishing again. That's the beauty of the fishery sector. Kaya nga, kailangan mabilisan lang natin yung pagde-deliver sa kanila ng mga tools para they can go back to their normal lives. Alright. So, and we heard na nagsimula na yung paggagawa ng 1,300 na mga fishing boats, no, sir? Sa ang mga lugar to ibibigay and ano yung laman ng bawat bangka? Yung mga bangka niya, maliliit lang siya. Siya yung nagkakahalaga lang yan ng mga 5,000 to 6,000 pesos. Okay. Pag nagawa nila yon, saka natin bibigay naman yung makina kasi naka-ready na rin yung 1,300 na makina natin. And in fact, kahapon nag-start yung delivery doon sa mga sites. Dinideliver na natin sa mga regional office, piniproposition na natin yung mga materyales para nga mag-umpisa na rin maganahan yung nakita nila, ito na yung mga materyales at ito na yung mga makina. Naghihintay na lang ng bangka na kakargahan, mas mabilis silang
matutuwa. Kasi mahirap yung pinapangako na hindi nakikita. So, the idea is to bring it in the area, preposition na, para kita ng mga tao, yes, we're serious. Ito na yung mga gamit natin. Okay. And Director, na-mention mo nga kanina yung beauty of the of fishing is hindi naapektuhan yung mga isda. Like, they're just there. It's really just the tools. Pero meron ba kayong pinagbabawal na hulihin na isda? Sa ngayon, medyo dapat, nag-start na dapat ng close season sa Visayan Sea, no? Pero nag-decide si Secretary na yung close season hindi mo na i-implement until December 1, no? So, ibig sabihin, yung close season ng fishing sa Visayan Sea will start theoretically December 1 unless there is a further notice, a different notice, no? Kasi nga, to give way to our fishing sector to recover. Yes. Dahil dapat, kung normal sana na panahon, November 15, wala na munang fishing sa Visayan Seas dahil kino-conserve natin. Pero this time, ina-allow natin hanggang December 1 pwede mag-fishing. Okay, sir, ngayon naman tumulong naman tayo dun sa mga specific places, no? Kanina na pag-usapan natin before we went live na yung Humunon Island. Kamusta po ba yung Humunon Island? Naggaling tayo sa Humunon eh. Pangalawang area natin na pinuntahan yon after yung barko natin nanggaling sa Mindanao. From Mindanao, we went to Maasin, nag-unload tayo ng mga goods doon intended for Leyte. And then we moved immediately to Munhon. Nakakatuwa doon dahil, well, of course, talagang yung island devastated. Pero nakakatuwa doon yung spirit ng mga tao. Hindi sila yung sumusuko, hindi sila yung mas mahina ang loob. Pagdating ko doon, tinanong ko, ano kailangan nyo? Sir, meron ba kayong dalang pako? Can you imagine, yun yung unang hinihingi sa'yo. Tapos talaga natuwa ako, tapos sumisigaw nga kami. I hope we can see the video later. Pero sinasabi nila, pako, ganun. Tapos ang gusto nila, mabuo na yung bahay nila. Pagkatapos maumpisa na yung hanap buhay, ganun yung and I've seen that's been replicated in the other areas in Eastern Samar. Ganun katitibay yung mga kababayan natin. Kaya na-doubly inspired kami talaga to ask people to help. Kasi nga, yung mga kababayan natin, lumalaban, kailangan lang natin silang bigyan ng tools. Bigyan lang natin ng suporta. Kayang-kaya na mga yan, hindi yan basta susuko. So, and it's good news. Pag nakita natin yung footage, you will see how organized the system is in terms of Eastern Samar yun. Hindi ko nakita yung ibang masyado. Siguro, Carla, no, panawagan din yung sa ating mga viewers na aside sa pagbibigay natin ng mga donations na food or kitchen, patuloy din tayo magbigay for their shelter kasi nakita nga natin na isa yun sa mga pangunahin na pangangailangan nila agad sa ngayon. Oo, tsaka yung kahit yung mga old martilyo. Actually, ang sabi nga namin ngayon, ang piniprescribe namin doon sa mga kaibigan natin, maglagay na kayo ng 1.5 kilos, iba-ibang size ng pako. Di ba? May malaki, may maliit, may D1, may D2, may D4, ganon. Tapos, yun, para matulungan natin sila mag-build ng buhay nila ulit. Pero Director, kwentuhan mo naman kami yung experience ng team ninyo nung pumunta kayo sa affected areas. Tsaka, nagbigay rin ba kayo ng relief goods or are you really focusing on Yes. the We're boats? focusing on relief goods also. Dahil, alam mo yung mga mangingisda, sila yung nasa mga islands kasi mahirap puntahan yon. Kaya may barko naman yung gobyerno, so yun ang ginagamit natin kasama yung mga speedboat. So pagdating namin sa mga islands, napupuntahan namin yung maliliit na islands. And we have this quick response unit na train talaga to respond to emergency. So loading, ang dala natin doon marami. Ang tuyo lang natin doon 15 tons eh. Okay. Ang dilata natin doon siguro mga 1,000 karton. And then marami tayong bigas, marami tayong fresh na pagkain dahil ang idea din ng barko is kailangan ma-high moral yung tao, hindi lang yung puro sardinas eh. So may dala kaming kamote, may dalang saging, mga donation. In fact when we come to Mindanao, ang ibibigay na sa atin is 6,000 bags of bananas, fresh bananas. Yun na yung dadalhin natin sa area kasi nga para fresco na yung pagkain, hindi na yung mga dilata at saka mga tuyo at saka yung mga normal. Yes. So vegetables na dapat para buhay yung tao. Alright, sir, bilang pagtatapos, no, pwede po ba natin sabihin sa ating mga viewers kung tumatanggap din po ba na donations ang BIFAR? Ang BIFAR po, nagde-deliver po kami ng donation. Alright. Yan, nalinaw natin. Nagde-deliver lang po kami in coordination po with, of course, NDRRMC Yes. at saka po ng DSWD. So, ang role po namin is delivery. May barko po tayo na ginagamit. Saka meron po kami mga able-bodied person and mga speedboats na kaya nga po maganda yung sa amin kasi pagkarga po sa barko,
Pagdating po sa area na may hirap, pwede po namin dalhin by using the utility boats, hindi naman speed boats. Okay, so thank you so much. Once again, that was Director Hasis Perez from the Bureau, from BFAR. At ngayon naman,